to order. Bago ang lahat ay nais po nating, siyempre po, hanggat wala pa si ma'am, kinikilala na po natin. Opo, ang atin pong Vice Chair, Senadora Loren Legarda. On the way na po siya. Ang pagpupulong po ngayon ay nakalaan upang organisahin ang kumiting ito at pagkatapos ay isagawa ang pampublikong pagdinig upang talakayin ang Senate Bill number 17, an act mandating the establishment of Muslim prayer rooms in all public offices and establishments. Meron din pong panukala sa pareho pong paksa ni Senator Mark Villar, ang SBN 1208 na siya ding naging basehan ng aking panukala na SBN 17. At ito ay hinihintay pa namin na ma-refer sa ating komite. Sa puntong ito ay nais ko pong ipasok sa opisyal na talaan ng Senado na ang komite po ay may kabuuang 9 na miyembro. Ang inyong lingkod bilang tagapangulo, alhamdulillah, at ang mga sumusunod, Vice Chairpersons. Una po si Senator Marcos, sumunod po ay si Senator Legarda. At amin pong mga miyembro ay si Senator Ejercito, Senator Marcoleta, Senator De La Rosa, Senator Go, Senator Mark Villar, at Senator Zubiri. Ang jurisdiction po ng komite ayon sa Rule 10, Section 13, Subsection 10 ng Rules of the Senate ay sumasaklaw sa lahat ng usaping may kinalaman po sa mga katutubong pamayanan at mga ugnayang Muslim kabilang ang pangangalaga, pagpapaunlad ng kultura, tradisyon, institusyon at kapakanan ng mga katutubong pamayanan at mga Pilipinong Muslim. Ang komite po ay gagabayan ng Rules of the Senate at ng Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Akin pong iminumungkahi na ating pagtibayin ang Rules of the Senate at ang Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation bilang panloob na tuntunin ng komite. Bago ko po ituloy pa itong aking binabasa, gusto ko lamang po kayong batiin sapagkat ang atin pong committee ay sa tulong po ninyo kasi tayo naman po dati ng magkakapartner. Ito po yung sa 19th Congress, ngayon po 20th. Gusto ko po kayong balitaan ng napakagandang balita dahil sa ngayon po ang ating pong committee ay nakapagpasa na ng 4 na batas. Opo, ito po yung napakagandang balita po sa atin. Ang Republic Act 12018. Ito po yung Act Creating Additional Sharia Courts. Batas na po ito. Ito po yung napakalaking tagumpay para po sa mga Muslimin. Sapagkat alam naman po ninyo na nabubuhay po ang isang Muslim sa Sharia. Kaya ito po'y masasabing, marami nagsasabi na mga Muslim lang naman ang makikinabang dyan. Alhamdulillah, totoo po. Sa usapin ng legalidad, mga Muslim ang makikinabang. Pero habang ang mga kapatid po ninyong Muslim ay nakakaramdam na sila ay nakapaloob sa gobyerno, ibig sabihin po noon, sa malawak na usapin, may kapayapaan. Nakakaintindihan po tayo, nararamdaman ng mga kapatid ninyong Muslim, nakapabilang sila sa gobyerno. At ito pong pagdagdag ng Sharia Court, ito na po yung pinakamahalaga doon. Alam niyo po ba na ang mga Muslim po ngayon nasa iba't ibang parte na ng Pilipinas? Napaka hirap naman po na kapag kailangan namin ng Sharia, yung mga nasa Maynila pupunta pa sa Mindanao. Napakahirap po nun para sa kanila kasi nandun lang po talaga yung Sharia Court. Pero dahil po sa batas na to, magkakaroon po ng karagdagang court na hanggang Baguio.
Kasi marami na rin pong region na po ito. Napakaganda po nito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Parte po kayo nito dahil sa lahat ng hearing kasama po kayo. At syempre po, ito pa po, yung RA 12160, ang Philippine Islamic Burial Act. Napakahalaga po nito. Ito na po, laging pinag-uusapan na ang mga Muslim pala ay 24 hours kailangan ng mailibing. At dito po sa batas na ito, binibigyan po ng kahalagahan yung batas sa Islam na yon. Kasi lagi po kasi tayo nagkakaproblema, siyempre po, hindi naman po natin masisi yung ibang ahensya ng gobyerno o yung mga ospital, hindi naman nila naiintindihan kung ano yung mga tradisyon, mga ritual. Pero dahil po dito sa batas na to, muli, magkakaroon na naman po tayo ng malawakang kapayapaan. Kasi tandaan po natin, hanggang tayo'y nagkakaintindihan, yun po ang solusyon para magkaroon ng kapayapaan. Lalo na po yung mga usapin na may kinalaman sa ritual. Dahil po yan ay palaging pinag-uumpisahan ng hindi pagkakaintindihan. Hindi maintindihan ng mga ospital, ng mga local government official na kailangan mailibing ang Muslim 24 hours. Allahu Akbar. Kaya napakaganda po nito. Pangatlo, ang Republic Act 122224, ang National Day for Awareness on the Hijab and other traditional garments and attire. Ito po, patungkol po ito sa discrimination. Wala naman po sigurong isa sa atin dito ang naniniwala na okay ang discrimination. Lahat naman po tayo siguro naniniwala tayo na dapat walang diskriminasyon, anuman ng religion mo, anuman ng suot mo, dapat yan ay ginagalang. Kaya ito pong pagkakapasa ng batas na to, nagpapasalamat po kami sa inyo at sinuportahan niyo po kami dahil ang aming mga kababaihan ngayon ay may proteksyon na. Hindi na po sila pwedeng harasin sa mga eskwelahan. Alam po niyo, may mga eskwelahan na pinagbabawal yung ibang mga Muslim na babae na magsuot ng hijab. Pero dahil dito po sa araw na to na kinikilala yung hijab, ito po ay napakagandang hakbangin para magkaroon muli ng pagkakaintindihan. Dahil hanggat may pagkakaintindihan, walang gulo. Yun po ang mahalaga. At hindi lang po ito sa Muslim, pati po sa mga katutubo na sila ay binibigyan natin ng honor, ng karangalan na sa araw na to, sana, katulad ko, araw-araw ako nakasuot ng kanilang tribal, maganda tayong lahat ganun din. Tangkilikin natin yung atin. Hindi lang isang araw, kung hindi palaging araw suot natin. Ito pong Republic Act 12228, ang Sheikh Makdum Day. Napakahalaga po nito. Kung sa amin pong mga kapatid na Katoliko ay pinangahalagaan po natin ang pagdating ni Ferdinand Magellan, ganun din naman po sa Islam na malaman namin na binibigyan ng kahalagahan din yung pagdating naman ng aming nagdala ng Islam. At yan na naman po ay si Sheikh Makdum. Alam nyo, pagka meron pong ganito na pumapasang batas na kinikilala ang tradisyon, kultura, pananampalataya ng masasabi po nating 10% ng ating populasyon, daan po yan talaga na hindi na tayo magkagulo. Yun po ang lagi nating tinatahak. Sabi nga nila, inclusive government. Yun po. At ito po yung 4 na batas na naisabatas po natin nung 19th Congress. Kasama po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at kinilala nyo po yung aming pananampalataya. At meron pa po tayong 2 pang batas na inaantay po natin na mapirmahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito po yung SBN 1273. Ito po yung Equal Access to Public Cemeteries. Isa na naman po itong makasaysayang batas kapag ito po'y pinirmahan ni Pangulo. Ibig pong sabihin sa mga Assalamualaikum po. Ibig pong sabihin sa ating pong mga public cemetery, magkakaroon na po ng lugar ang mga Muslim.
Katulad po ito ng ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Manila. Yun po ang model natin. Sana po ito pa yung mapirmahan na ni Pangulo, sapagkat ito na naman po ang magbibigay ng solusyon sa problema ng mga Muslim. Dahil alam niyo naman po, kasama po sa aming pananampalataya na hindi kailangan po may sarili na libingan, may sariling pwesto. At dito po sa batas na ito, hindi lang po Muslim, pati po mga katutubo. Kasi alam naman po natin na meron din mga tradisyon ang mga katutubo. Kaya po, napakahalaga na ito po ay maging batas. Ngayon, ito pong isa pa, yung pong Senate Bill number 2613. Ito po yung Equitable Access to Sharia Courts. Ito po yung kung meron po tayong mga kinreate na naging batas na Sharia Court, gusto din po natin na maging digitalized. Na hindi na kailangan, kasi ang Supreme Court po, lagi nating kapartner yan, sila po ay nandoon na maging digital na po sila. Sana, pagka ito po ay napirmahan ng Pangulo, magiging digital na rin ang Sharia Court. Hindi ka na kailangan magpunta pa ng napakalayo, gagamitin na natin ng technology. Kaya ito po yung mga, meron po tayong 4 na batas na, meron po tayong 2 na inaantay po nating mapirmahan. At yan po ay pasasalamat namin sa inyong lahat. Dito na tayo. Punta na po tayo dito dahil alam ko po na hindi naman natin kailangan patagalin na ito dahil ito po ay napag-usapan na. Noong 19th Congress, tayo po ay nagkasundo-sundo na dito. Nagkataon lamang po na hindi ito dumating sa plenaryo. Kaya parang formality na lang po ito. At kung meron man pong gustong magbigay ng mungkahi, very open po kayo. Sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating pampublikong pagdinig upang talakayin ang SBN 17, an act mandating the establishment of Muslim prayer rooms in all public offices and establishments. Nais ko pong tawagin ang ating Committee Secretary, Binibining Gina De Lomes, upang ipakilala po ang ating mga panauhing tagapagsalita ngayong araw nito. Magandang hapon po sa lahat ng narito sa silid-ausan ng ating pampublikong pandinig. The Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs acknowledges the presence of the following resource persons. From the Department of Labor and Employment, we have Ms. Jennifer Obien, the Supervising Labor Employment Officer, and the officer in charge of the Bureau of Working Conditions, together with Ms. Jean Orsolino, the Department Legislative Liaison Specialist Technical Support. From the Department of Foreign Affairs, we have Engineer Edifredo Dabuet, Director, Engineering and Maintenance Division, Office of Asset Management and Support Services. From the Bureau of Immigration, we have Ms. Diamina Diampuan, Deputy Chief of the Advanced Passenger Information Systems Operations Center, Bureau of Immigration. The Department of Education is represented by ASEC Aurelio Paulo Bartolome, Human Resource and Organizational Development Division. The Department of Budget and Management is represented by Mr. Reynaldo Moreno, Acting Chief, Budget and Management Specialist. The CHESA, or Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority, is represented by Engineer Geoffrey Macalala, the Department Manager. ULAP is the Union of Local Authorities of the Philippines, is represented by Mr. Ren Untalan, the Policy Associate. Department of National Defense is represented by Attorney Angelito Castillo, Division Chief,
External Affairs, of Legal and Legislative Affairs. The Civil Service Commission is represented by Attorney Alma Flores Foronda, Director for Office for Legal Affairs. And from the Muslim group, we have the presence of the President, Pasig Chapter, Imam Council of the Philippines, Imam Abdul Kahar Abdul Karim. Together with Miss Baby Janet Soriano, Mr. Saipodin Ramba, and Ansari Saumay. We have the presence of Mr. Raizuli Dimaporo, the President of United Muslim Leaders of the Philippines, and together with Ms. Waida Umpar, the Vice President. From the Islamic Studies Call and Guidance, ISCAG, the Operations Manager is present, Mr. Roberto Ibrahim Mata. We have the chairperson of the ACO Bakwit, Ms. Samira Gutok. The Vice President of the Callers to Guidance, Mr. Abdu Shakur Chua. And Mr. Jeffrey Mauyag, the founder of the United Muslim Leaders of North Luzon. Good afternoon po. That is all, Your Honor. Maraming salamat po, ma'am. Bilang panimula po na aking mahaba na yung sinabi ko kanina sa pasasalamat, gusto ko na lamang po kayong bigyan ng background. Ito pong panukala na ito, matagal po namin itong pinag-aralan. Sa amin pong opisina, hindi po namin alam kung paano namin ito gagawing bill. Sapagkat sa isip namin, masyado namang parang bias kung sa akin manggagaling. Sa katunayan po, ito po ay ipinagdasal ko na sana meron isang senador na hindi Muslim pero sa kanya manggagaling yung panukala. Kaya gusto ko lamang pong pasalamatan si Senator Mark Villar. Dahil siya na po yung naging kasagutan doon sa aking panalangin sapagkat napaka-symbolical po na isang katulad niya na merong malaking ari-arian, merong mga malalaking establishment, sa kanya nang galing na magkaroon ng prayer room. So sa akin po ay answered prayer na galing sa kanya. Kaya po siya ang naghudyat po nito. Itong panukala na ito ay binibigay po natin ang karangalan kay Senator Mark Villar. At ito po ay napag-usapan na rin. Katulad po ng binanggit ko kanina, meron na po itong committee report. Handang-handa na po itong dalin sa plenaryo. Kaya ito pong hindi ko na po sasayangin ng oras po ninyo. Kung sino po yung unang gustong magsalita, umpisahan ko na po dito para tayo po magkaintindihan kagad. Kaya umpisahan ko na po dito sa kanan kay Engineer Edifredo Dabuet. Sir, ano po ang palagay po ninyo? Magandang hapon po, Senator Robin Hood Padilla. At sa aking mga kasama lahat dito sa plenaryo. The Department of Foreign Affairs welcomes this initiative of the Senate. Okay. So, in recognition of the importance of the spiritual needs of its employees, the Department of Foreign Affairs provides dedicated prayer rooms for personnel within its premises. So, can we show the slide, please? Oh, nabaliktad. Pero hindi yata yan. Parang wala pa. Yeah. So yan po. Next slide, please. Yeah. So there are separate prayer rooms for male and female as shown in the slide. For a total of 70 square meters. No, 45 for the female and 30 for the male.
That is the current Muslim prayer room that we have right now. We are located at the Double Dragon, our temporary office. Then, if we go back to the old Department of Foreign Affairs at 2330, we have already incorporated yan na po. Yeah, that is the proposed plan that we have. So 31 square meters for the female and 30 for the male. It's facing Maka po yung setup niya, yung configuration niya. So these are dedicated spaces to demonstrate the department's commitment to fostering a respectful and inclusive work environment that accommodates the diverse religious needs of its employees. So that's the input of the Department of Foreign Affairs. That's it po. Action speaks louder than words. Yan ang pinakita mo sa akin, boss. Maraming salamat po sa inyo. Po. Meron po kayo idadagdag, sir? Okay na po. Opo. Salamat po. Sunod po natin, ito, ano naman natin si ma'am? Suki. Ma'am Isabel Anti Biscocho ng Department of Tourism. Ma'am? Yes, maraming salamat po, Mr. Chair. Again, magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me just read a bit of our position paper where, of course, the Department of Tourism expresses its full support for legislative measures that will enhance and institutionalize the promotion of halal and Muslim-friendly tourism in the Philippines. Nasabi naman po kung saang opisina po ako nanggaling. In the Department of Tourism, halal tourism is, of course, elevated in our national tayong gumagawa ng mga inisyatibo para po mas maging welcome ang ating mga Muslim na kapatid, ang ating Muslim brothers and sisters pag pumupunta po sila dito sa Pilipinas. Hindi lang po ang mga dayuhan, pati rin po ang ating mga Muslim na kapatid na nakatira dito sa Pilipinas. And of course, just to mention, in support of the prayer rooms advocacy, for our Muslim-friendly accommodation establishment recognition program, na meron na po tayong 33 DOT-recognized MFAEs around the Philippines. Parte po dito ang lahat ng hotels under Mega World Hotels and Resorts as well as Robinson's Hotels and Resorts and other properties. Requirement po namin sa aming checklist na mayroon pong prayer amenities. Kasama na po nito ang, of course, ang prayer room, na hindi po kailangang mag-check-in para magamit ng ating mga Muslim guests. Apart from this po, perhaps our engineer Joffrey po from TIAZA can also expound on this later, but our tourist rest areas that are in Muslim majority locations, starting na po doon sa ongoing construction sa Sulu, ay meron na rin pong Muslim prayer room. So may naka-layout na po ito. Maganda po yung magiging ablution area din po for the Wudhu. So ayun po, we hope that something good will come out of this Senate bill, because next year nga rin po, we are going to be hosting the ASEAN 2026 meetings, starting with ASEAN Tourism Forum in January. Marami po tayong iwe-welcome na mga kapatid na Muslim galing po sa Brunei, Indonesia, Malaysia. Matutuwa po sila pag makita po nila na meron po silang lugar kung saan sila pwedeng magdasal sa ating mga public establishments. Ayun lang po, maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, ma'am, sa napakalinaw na pagpapaliwanag. Ang susunod naman po natin si Ms. Jennifer Obien, Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment. Good afternoon po, Mr. Chair, Senator Robin Hood Padilla. So kami po sa Department of Labor and Employment po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon po sa lahat po ng narito sa plenaryong ito. So the department po recognizes po the intent of the bill for taking steps towards promoting religious inclusions and recognizing po the spiritual needs of our Muslim brothers and sisters po.
The intent of the bill po reflects its commitment in fostering an environment with respect to the diversified or yung pagkakaroon po ng iba't ibang religious practices po. So as we support the bill's overall purpose po, may we respectfully po recommend some flexible approaches po on how we're going to implement po once na ito po ay maging batas na. So maybe the measure can consider in further review of the proposed bill, such as yung financial capacities po or resources ng ating pong mga public offices, as well as yung ating pong mga small and micro establishments po in the private sectors. Also po, we recommend that the proposed bill would have a provisions on encouraging po yung ating pong mga employers to accommodate the religious practices of Muslim employees and visitors na ma-utilize po kung ano po yung mga existing spaces po or room within the work premises po para po sa ating pong religious practices ng ating pong mga Muslim employees and visitors. Ma'am, sorry po, maputol ko po kayo. Opo. Kailangan ko lang pong i-acknowledge ang aking teacher. Ito po yung ginagalang po natin na aming tagapagturo ng kultura at ng environment, Senator Loren Legarda. Maraming salamat, Mr. Chair, Senator Robin Padilla. Nakuha ko yung advisory at saka yung request mo rin na mag-quorum ako. Bagamat sabay-sabay ang mga hearing, minarapat kong unahin ang pagpunta rito. At salamat na in-announce mo yata o ginawa mo akong vice chair ng committee maski ako'y nasa minority ngayon. Maraming salamat. Napansin ko na isa lang ang, paano ko lang batas? Na nakahain ngayon? Isa lang. Kasi organizational meeting pa lang. Okay. And they're doing all their comments on the bill? On the prayer room. On the prayer room. Oh. Siguro naman isang hearing lang to. Kayang mapasa kasi ito'y refiled measure, di ba? Yes, ma'am. Oo. At hindi naman siguro mahirap not ma-commit to implement. It may not be difficult to implement to have a prayer room, right? Yes. Am I a co-author of the measure? Not yet. If not, I would like to manifest that I will co-author the measure, and when the committee report is read on the floor, I would like to co-sponsor as well. Thank you very much. Yes. It's an honor, ma'am. Okay. Okay. Matagal yun ang mahal ng mga Muslim, ma'am. Opo. Yes, I may be a Catholic, I'm a Christian, but of course I've always respected and loved our Muslim brethren, brothers and sisters. And I'm an honorary Muslim princess of the Maranao Sultanate League way back in 1991. May I just put on record, Mr. Chair, that but this will come later. I will propose and I will co-author it with you, but at the proper time, we will amend the inclusion of an ablution room or wash area to the prayer room, as this is important for prayer, di ba? Yes, ma'am. So, sa panukalang batas, parang hindi yata pa naka-indicate, but a simple wash area would be important in preparation for the prayer room. Yes, ma'am. Yes. Equal important po yun. Apo, Yes. apo. Maraming salamat. Given the chance to read into the record Yes, my ma'am. opening statement. Yes, ma'am. Please. Yes, but someone was giving his or her opening statement so I may be interrupting. So after, let's, Sa rules naman natin, ma'am, okay lang po, ma'am. Okay lang po. Maintindihan po ni Ma'am Jennifer. Apo. medyo mahaba lang. Yes, Pero, kaya words of wisdom, ma'am. Words of wisdom. paghandaan ko ang iyong committee hearing. Yes, so allow me to begin by expressing my deep gratitude to our chair, Senator Robin Padilla, for designating me as one of the vice chairpersons of the committee. And having served as chair of the committee in the 15th and 16th Congress, long ago po, ako po'y naging chairman ng committee ito, I remain mindful of the hopes of our indigenous peoples and our Muslim brothers and sisters who look to this institution for recognition, justice, and inclusion. That is why across my 4 terms in the Senate, we have championed various legislation advancing the rights of our and recognition of these communities.
Republic Act 9177, declaring Eid al-Fitr and Eid al-Adha as national holidays. Ito po'y chinampion ko way back in 1998 in my first term. Alala ko po, a little side note, in my first bill, I proposed magkasama po yung Eid al-Fitr at Eid al-Adha. I was young, 38 years old. So I think I sponsored it, or there was discussion on the floor. And there was one senator, I can't recall who excluded Eid al-Adha. Tapos sinabi, bakit naman sa panukalang batas mo ay gusto mo dalawa pa, Fitir at saka Adha? Sabi ko, ay kailangan magkasama. So, para lang maipasa, there was an exclusion of Eid al-Adha. So what I did in the next Congress, I filed naman Eid al-Adha. But it should have been together in one legislation. So just telling you the legislative history, sometimes you have to wait, or sometimes not everybody understands, you know. Puro naman yan holiday ng holiday without understanding the deep connection and importance of that holiday. So thus, it's two separate laws that declared Eid al-Fitr and Eid al-Adha. So we also co-authored RA 9997, creating the National Commission on Muslim Filipinos. I hope they're represented here today. Yes, okay, very good. And RA 10908, integrating Muslim, Filipino, and indigenous people's history and culture in our education system. I hope this is being implemented and practiced. Oh, sayang. Muslim Filipino history and culture. So sa DepEd hearings natin at pati sa SUC, sa CHED, higher ed, sa budget hearings, we'll see if these RAs are being implemented. And RA 11054, of course, the organic law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and most recently as author and co-sponsor of the law establishing the National Day of Awareness on the Hijab, which you championed, and other traditional garments. Yet, we must recognize that legislation is only the foundation and half the battle won. The greater task lies in ensuring that both our indigenous people, and we have more than 100 of them, and our Muslim communities, which comprises what, 1/5 or 1/4? I'd like to know the exact number in our population of 110 million. We must make sure that they live with dignity, security, equal opportunity, and that they are part of our policy decision-making, especially in shaping an inclusive national development. So we've always emphasized that addressing these gaps is not an act of charity. This is the mindset we must transform. Hindi yung, oh, sige, pagbigyan, kasi katutubo, kasi Filipino-Muslim, hindi. Dapat inclusive, kapareho, kasing taas ng lahat, di ba? We learn so much from these communities, especially from your traditions, our knowledge systems, our culture, which must be preserved, celebrated, and harnessed as a means of empowerment. In turn, the entire nation gains strength. Long-standing historical injustices must be corrected, and our shared identity as Filipinos grows deeper and stronger. Having said that, I am one with you in this pending bill, which is actually simple, but it's symbolic and will really, it's part of our culture and Muslim culture as well. So thank you very much for giving me the time to read my opening statement, and we welcome you all to the Senate. I see here Samira of Ako Bakwit, and she knows, she will tell you that I've always been very, very supportive of Ako Bakwit and your advocacy for social inclusion and the economic support that I've given them. Maraming salamat po. Maraming salamat po, aming idol namin. Talaga pong si Senator Lauren po talaga. Mula pa noon hanggang ngayon, environment, indigenous community, Muslim. Ma'am, thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, tuloy nyo na po. Maraming salamat po, Your Honor. So, to continue po, again po, as we support the bill's overall purpose, we respectfully recommend po a more flexible approaches on how are we going to implement po if ever na maipasa po itong proposed bill po na ito.
First po, we want to consider po yung ating pong financial resources or capacities po ng ating mga public offices, as well as po yung ating pong mga establishments in the private sectors, lalong-lalo na po yung ating mga micro and small establishment po. Second is that employers may be encouraged po to utilize existing spaces or rooms within their premises po to accommodate the religious practices of Muslim employees and visitors po. And also, in the interest of further promoting inclusivity, the department recommends that the proposed establishment of prayer rooms be considered also as a multi-faith or interfaith spaces po, as for them to accommodate also other religious practices of individuals from other religions po. And these recommendations po aim to balance between the purpose of the bill and ensuring practical and sustainable implementation for both public and private sector stakeholders po in time po na maging batas po ito. So that was po, Senator, maraming salamat po. Maraming salamat po, Ms. Jennifer Obien. Sunod na naman po si Mr. Ren Untalan, Policy Associate, ULAP. Sir, ano nga ba yung ULAP? Nakakalimutan ko na. Parang sa local, di ba? Yes po, Union of Local Authorities po. Yes, so good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon, everyone. The Union of Local Authorities of the Philippines, as the umbrella organization for all leagues of local government units and locally elected officials in the Philippines, generally expresses its support for the endeavors of the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs as far as practicable. We commend the committee's efforts to hopefully provide Muslim Filipinos with the proper spaces for their faith. We as Secretariat will still have to discuss this bill with our National Executive Board, so they will have a final position on it. However, offhand, as the Secretariat, while you recognize and understand the challenges of our Muslim brothers and sisters with regard to their duty of prayer, initially we also see possible issues on the constitutionality of the bill, should it become a law as it is. We will further study the matter to create a more informed position on it. Thank you po. Maraming salamat po. Ito na, hindi natin makita. Ayun. Tadifa. Attorney Normina Hadjula Tadifa, sister, ng Department of Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon, Mr. Chair, at sa lahat sa atin dito. Natatandaan ko po, Mr. Chair, nung January, nagkaroon na rin tayo ng hearing during the 19th Congress kung saan binasa ko ang official position paper ng Department of Justice. Upon reading yung bagong Senate bill, ang last position paper namin ay regarding sa SBN 2288. The same po yung ano nila, yung title po. Upon reading the new SBN po, yung ngayong 17, parang magkapareho po yung section 2 at saka 3. Now section 3 po ng SBN. So dahil magkapareho po sila, ang Department of Justice ay naninindigan na hindi papalitan yung aming posisyon na sinumito po sa inyo, na baka po magkaroon ng conflict ito sa ating konstitusyon, sa mga batas at saka sa mga SC rulings na nakaano ngayon. Ganun pa rin po ang posisyon ng aming department. Maraming salamat. Mr. Ricardo Estrera ng Capacity Development Division, DPWH, sir. Good afternoon to everybody. Since after nung first meeting, committee hearing, the DPWH management has given instruction to all our field offices to construct a Muslim prayer room within their respective office premises. So particularly in offices where the Muslim employees are quite big. So as of this time, sir, we have the Region 7, Region 9, Region 10, Region 11, and 12. Yan lang po, sir. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Estrera. Engineer Joffrey, sir, pwede po bang
Good afternoon, Makalalad, sir. Mr. Chair. I'm Engineer Geoffrey Makalalad of TIESA. And for TIESA's position po, TIESA fully supports the proposed legislative measures for the establishment of Muslim prayer rooms in all public offices and establishments that aims to provide adequate spaces for Muslim employees and visitors to fulfill their religious duties. And as mentioned din po kanina ng aming mother agency po sa Department of Tourism, we have already, as you know, the project of the Department of Tourism, which is the tourist rest areas. We have already 48 tourist rest areas scattered throughout the various tourism destinations of the country, and 2 of which are in Sulo, particularly in Paticol, and in Bongao, Tawi-Tawi. And for these 2 TRAs, we have already incorporated the Muslim prayer area in these 2 TRAs. Bali po nagsisimula pa lang kami, so ito pa lang po yung nalalagyan namin ng prayer room, yung aming TRA in Sulu and in Tawi-Tawi. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po. Asek Aurelio Bartolome ng DepEd, sir. Alam niyo, sir, yung Sheikh Makdum Day kay Secretary Sani Angare. Opo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Department of Education is in support of this bill. In fact, the DepEd already has a framework that emphasizes inclusivity, child protection, and respect for cultural and religious diversity by way of Department Order Number 51, Series of 2017. Muslim learners are allowed prayer breaks and spaces per DEX Order Number 51, 2004, on madrasa education and subsequent issuances on inclusive education for Muslim learners and IP communities. In practice, Mr. Chair, some DepEd schools already allocate small spaces for Muslim prayer, especially in Mindanao and areas with significant Muslim populations. We are strong advocates and push for inclusivity and diversity to provide a safe and respectful space for Muslim learners and staff, and may also accommodate other faith practices when needed. We watch out for the learners' well-being. We support their holistic development by recognizing spiritual needs alongside academic, physical, and social dimensions. We watch out for peace and cultural sensitivity. We encourage mutual respect among learners of different faiths, reducing stigma and isolation. And we align with global practices, whereas many international schools and universities provide multi-faith rooms as part of inclusive facilities. Kaya naman po, in spite of the hot issue of today, sa kakulangan ng classrooms na sinasabing 165,000, ang DepEd po ay sumusuporta na i-integrate ang ating prayer rooms sa ating school and non-school facilities. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Napakahalaga po talaga nun. Alam nyo, ang pagkakaintindihan, mag-uumpisa yan sa bata. Maganda, bata pa lang, lumalaki na sila, naiintindihan na nila yung religion ng bawat isa. Maraming salamat po, sir. Ito, malayo ito. Ma'am, hindi ko makita. Sir Reynaldo Moreno ng, sorry po, sir. Mula po sa kagawaran ng budget at pamamahala. Importante to, sir. Nasa inyo po ang ano. Magandang buhay po sa lahat, Ginoong Tagapangulo, sa mga kapwa po panauhin at kapwa po kawani ng pamahalaan. Ang aming kagawaran po sa pamumuno po ni Kalihim Mina Pangandaman ay kinikilala po ang adikain po ng ating pong
senador. At ang layunin po ng panukalang batas na ito na bigyan po ng sapat na espasyo ang ating pong mga kapatid na Muslim upang sa ganun ay magampanan nila ang kanilang obligasyong espiritual at pangreliyon at sa pagiging inklusibo po ng ating pong pamahalaan. Sa panukala po ng paglalaan ng pondo ng pamahalaan para po sa pagtatayo at sa implementasyon po ng batas, kasama na po rito yung maintenance kung sakasakali po na maipasa po ang panukalang batas. Kaisa po kami, kagaya po ng kagawaran ng Katarungan, ay meron po kaming reserbasyon doon sa issue po ng isyong legal, alinsunod po sa konstitusyon. Kaya po kami po ay nakadepende sa legal na opinion po ng ating pong kagawaran. Gayunpaman, Ginoong Tagapangulo, palagi po kami na nagdedeper sa karunungan po ng Kongreso na ito dahil kayo po ang binigyan po ng karapatan ng ating saligang batas at para po mabigyan ng karampanan po na pagtingin at pagtrato po sa lahat po ng mamamayan ng ating bayan. Kaya po kami po sa kagawaran, kung meron pong batas na maipasa tungkol po rito, ay wini-welcome po namin at yun nga, idadaan po natin sa proseso po ng budget, alinsunod po kung ano po ang nasa provision po ng ating batas. Muli po, Ginoong Tagapangulo, sa pangalan po ni Secretary Pangandaman, kinikilala po namin ang maganda po at marangal po na layunin po ng inyong pong panukalang batas. Yun lamang po, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Attorney Angelito Castillo ng DND, sir. Sir, ng DND. Sir, Mr. Chair, Senator Robin Hood Padilla, to other guests, a pleasant good afternoon. Assalamualaikum to our Muslim brothers and sisters. Mr. Chair, the Defense Department is in full support of the rationale, intent, and purpose of this bill. With Secretary Teodoro at the helm of our Defense Department, our armed forces of the Philippines is right now steadily moving towards inclusivity, Mr. Chair. Not only, as you mentioned, with respect to gender, cultural background, but also to the religion as well. Right now in the AFP, we have the AFP chaplain service, which is mandated for multi-faith religion for our soldiers. Currently, we have a Catholic church inside Camp Aguinaldo. We have an Episcopal church inside Camp Aguinaldo. And I am convinced, Mr. Chair, that it is about time that there will be a musala inside Camp Aguinaldo. Thank you. Maraming salamat po, sir. Bagay po sa inyo, Angelito. Yes. Ma'am, Attorney Alma Flores Poronda, ma'am, ng Civil Service. Civil Service. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon to everyone. The comment of the CSC po is in the process of being finalized, but essentially po, I can give the gist of that comment. The CSC recognizes the noble intent of the proposed bill as it reflects the state's commitment to promoting inclusivity and upholding the free exercise of religion. In this regard, CSC finds nothing objectionable in relation to civil service laws, rules, and regulations, and it expresses its full support for the approval of the bill. However, the Commission respectfully recommends that the prayer room to be established should be considered as a prayer room available for use by any public servant who wishes to pray, regardless of religion. The recommendation is more inclusive and in line with the value of spirituality under the Public Service Values Program of the CSC, which aims to promote core values of patriotism, integrity, excellence, and spirituality po. And secondly, Mr. Chair, in line with this, the CSC also notes that the House of Representatives had previously proposed HB number 11481 on the Muslim workers
Prayer Accommodation Act, to which this office submitted its comments. And this proposed bill entitles the Muslim public employees five prayer breaks. For a more comprehensive approach to legislation and for Muslim public employees to be able to use the prayer room proposed under this Senate bill at their obligatory prayer time, and taking into account as well the regular working hours, it is respectfully suggested that HB number 11481 be considered as well in the crafting of the Senate bill. Thank you, Mr. Maraming Chair. salamat po, ma'am. Kayo pa ang nagpaalala ng 5 times prayer. Thank you very much po. Salamat po. Brother, dito ko muna umpisahan, ha? Dito muna, ha? Okay. Ma'am, Miss Jamina Diampuan, ang atin pong Advanced Passenger Information System Operations Center. Ma'am? Yes, to our Honorable Chairperson, Senator Padilla, to the esteemed guest of this committee, and the Bureau of Immigration has no objection on the subject bill, the proposed measure. It is very much beneficial not only to us Bureau of Immigration personnel or employees, but also to our clients who are Muslims. And this include the clients transacting with the Bureau of Immigration and the passengers coming in and out of the Philippines who are also Muslims looking for a place to do their prayer. Now, we recognize the importance of ensuring spaces for religious observance and expression, particularly in fostering an environmental and inclusivity and respect. As a frontline agency tasked with safeguarding our nation's borders while serving the public, we acknowledge that providing prayer rooms in public offices and establishments will not only protect the rights of our Muslim brothers and sisters and also the guests of this country, but will also contribute to promoting harmony, understanding, and mutual respect among people of different faiths. We therefore express our full support to this measure or to this bill, which upholds diversity, strengthens religious freedom, and enhances the culture of respect in our workplaces and institutions. Thank you, and we assume that the committee and the committee has the Bureau of Immigration continuing cooperation in advancing policies that affirms the dignity and rights of all, most especially to us Muslims. Maraming salamat po, sister. Ang kasunod po natin ay si Miss Samira Gutok, chairperson ng Ako Bakwit. Sister? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, to our dear chairperson, author of now incoming 6 Republic Acts, inshallah, with the Cemetery Act, hopefully to be signed by our President, BBM, Chairperson Abdulaziz Robin Hood Padilla. 3 reasons justify our call as displaced persons communities across the country, where almost 500,000 in Marawi City have been displaced of 2017. I was one of those based in Marawi City as former commissioner under then President Duterte. Siege has required prayer as a most powerful, potent tool for therapy. Prayer rooms and spaces were necessary for women and men and even children to consolidate and cohere and survive. We did not have God at that moment, but we needed God. We had to bond together in a small space, cramped in spaces, in evacuation sites, so that we will not be insane. Totoo po, muntik na po ako mismo mawalan ng bait at that moment. Maybe you know me as that who ran for senator, but before that, muntik na po ako mawalan ng bait at kaya siguro ako napatakbo because of that situation. In the jurisdiction of the United States, there have been several doctrines that justify religious practice as not prohibitive
prohibitive of establishment clauses, and even benevolent accommodation as its standard norm. Across jurisdictions, Canada, etc., they have accepted Islamic practice as part and worthy of the community, and I submit to this committee several country practices that have allowed for concrete structures and places of locations for prayer spaces. Jakarta, Singapore, where even Muslims are minorities, airports and spaces. In this 2017 case of the Quezon City, where the mass in the basement was questioned, the en banc resolution of the Supreme Court provided that it is not violative of the Constitution for Christians to perform mass in the basement and place crosses or certain specific drawing figurines inside the basement of the Quezon City Hall. And my question to us as government, as public servants, kailan natin pagbibigyan naman ng konting espasyong metro? Hindi kilometro hinihingi, metro lang po. Ang ating 15 million na hinahanap pa yung napakarami sa amin. Even the local government code reminds us that the LGC shall provide some spaces of inclusion. Section 16 supports local ordinances allocating space modest funds for inclusive facilities, and that would include prayer areas to promote general welfare and cultural rights. PD 1083, one of the oldest laws, then under the President Marcos, recognizes Muslim personal laws institutions. We have Muslim holidays, we have Muslim laws, we have NCMF. Then, therefore, a prayer area for Muslims is not prohibited. It's not banned. It should not be forbidden. My goodness. So with this, Chairperson, I submit to you with sincerity an enabling community, grassroots, makita naman po, malay mo po kayo po ay ma-welcome namin sa prayer room namin dahil nagtatanong kayo, ano tong Islam na kapatid nyo since time immemorial before Catholicism arrived. Maybe it is the space for interreligious dialogue. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Senator Samira Gutok. Sa atin pong nagdala sa akin ng Islam sa Bilibid, Brother Ibrahim Mata, Managing Director ng Islamic Call and Guidance. Miskag. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnati ila yaumiddin. All praise is due to Allah. May His peace and blessing be upon His holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to all the prophet who come before him, and to all those who follow the path of righteousness till the last day. Brothers, good afternoon to everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga brothers. Sa lahat po, siguro ako ang labis na natutuwa sa nakikinig po sa inyong lahat. Nagsimula po ang ISCAG Philippines in 1995 sa Dasmariñas, Cavite. Although prior to that, nandiyan na rin ang ISCAG pero hindi pa po gaano talaga. Kaya ito pong inyong suggestion ngayon sa prayer room, ako po talaga ang nakaka-experience because I'm always traveling from Manila to Apari, Manila to Bicol, Sorsogon. At doon po namin naranasan po talaga na kapag inabot po kami ng prayer time at tumitigil po kami sa mga gasoline station or saan mang establishment, ayaw po kami talaga pagsasalain. Kung pumapayag man po ang mga gasoline station para magsala po kami, binabantayan po kami ng security guard. Talagang nakaano pa po yung baril nila ganon. Pero hindi po namin sila masisi Pero yun po ang nakakalungkot. Pero sa ngayon nakakatuwa po, siguro hanggang ngayong buhay pa ako, at the age of 77 po, talagang labis po akong natutuwa. At alam ko, ISCAG
Naging sikat po ito dahil kay Brother Abdulaziz Padilla. Nung siya po ay nag-Muslim, abot na po hanggang Saudi Arabia sa Middle East ang pangalan po ng ISKAG Philippines. Kaya sa akin po, ako'y labis na natutuwa, nakikinig sa inyo ngayon na magkakaroon na po ng prayer room sa lahat po ng mga establishment. At sana po, additional na kahilingan po, dapat po magkaroon po talaga ng propagation na magkakaroon po ng pagpapaunawa. Ano ba talaga ang Islam? Kasi nandiyan na po yung prayer room. Pero yung mga taong namamahala doon, hindi naman po Muslim. Titignan po nila. So iyan po ay nagkakaroon pa rin po ng misunderstanding. Pero kung halimbawa, mayroon kayong prayer room, mayroon kayong tagapagsalita tungkol sa Islam, ang pagkakaunawaan po talaga ay nandoon. Inshallah po, para naman po sa lahat natin ito, sa lahat ng mga Pilipino, at ako po ay labis na nagpapasalamat in the name of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang susunod po natin ay si Mr. Jerry Mauyag, founder ng United Muslim Leaders of North Luzon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على النبي محمد عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una po kami mga members ng United Muslim Leaders, ito po ay tinatag noong 2019, kasalukuyan nandun po kayo sa Norsagaray. Noong 2021, ako po yung maging founding chairman at nakita muli tayo sa 2022 sa Mabalacat nung ako ay inihala bilang overall president ng buong Pampanga po. So para sa mga leaders, ako po ay nagrespeto sa aking mga kapwang Muslim leader tulad ng United Muslim Leader of the Philippines. Nandito po ang kanilang presidente. Isa rin po ang pinanggalingan yan. Alam mo po yan, Brother Senator Robin. So, una-una nagpapasalamat po ang UML dahil naisa batas na po ang Sharia Judicial District and 12 Circuit Court. Ito ay Republic Act 12018 ba yun? At saka Islamic Burial Act, ito ay 12060. Pangalawa po, itong natin sa ginaano natin na batas ngayon, sana may pasa na. Itong ginauna-una yung mga itong cultural communities and Muslim affairs. Dahil po karamihan sa amin dito sa Luzon ay kulang kami ng mga Muslim affairs. Particular in Pampanga po sa Region 3. Yun na lang po ang namin, concern namin. Pangalawa po ang Muslim cemetery. Ang Pampanga po ay siya lang ang walang Muslim cemetery. Ganun din po sa Angeles City. Noong 2017 po, meron po tayong sister na nag-donate ng 3 hectare dito sa barangay El Diponso, Magalang, Pampanga po. Pero matagal namin yung nilalakad dahil yung mga barangay council po ay di sila pumayag na magkaroon ng Muslim cemetery sa lugar na yun. So hanggang sa ngayon po ay nakatiwangwang po ang Muslim cemetery project dito sa Pampanga po. Yun na lang po, sana mabigyan ito ng pansin at saka itong mga prayer rooms sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang sunod po natin ay si Imam Abdul Kahar Abdul Karim ng Imam Council of the Philippines. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng nandito ngayon na magandang hapon po.
Sa amin po sa Imam Council of the Philippines, particular po ang Pasig chapter, tulad po ng nabanggit namin nung kami ay maimbitahan dito na nag-initiate kami na mag-request ng prayer room doon sa mga public places, halimbawa ng mga hospitals at saka yung iba pang public places. So sumulat po tayo sa LGU ng Pasig City na bigyan tayo ng prayer room doon sa dalawang public hospital ng Pasig City. So after po nung mapag-usapan dito, mga siguro po 3 months ago, ay binigyan po yung Pasig City General Hospital, nilagyan po nila ng prayer room sa pamagitan po ng ating Consultant on Muslim Affairs, Office of the City Mayor ng Pasig City, si Dato James Dimapingan. Alhamdulillah. Doon din po sa araw na yon, nung pangalawang hearing po ay nakasama natin si Colonel Moxer, retired Police Colonel Moxer bilang National President ng Imam Council of the Philippines. Naitawag po sa atin na mayroong isang masjid sa isang regional police office. Hindi ko na po babanggitin kung saan yon, kung saan siguro more than mga kulang-kulang 10 taon po yung masjid sa regional office po yon ay hindi pinapagamit. So tinawagan po ng inyong opisina yung director that time at alhamdulillah sa oras din po yon ay pinagamit po nila, pinalinis na yung masjid na yun, nagamit ng ating mga kapatid na mga Muslim. Alhamdulillah. Bukod doon ay tayo po ay connected sa isang nag-iisa na Islamic school sa entire NCR po. Ito po ay recognized ng DepEd, sir. Asia Academic Integrated School Incorporated. Ito po ay nakabis sa number 1 Fair Compound, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. So kasama po tayo sa Executive Committee. So in behalf of Asia Academic Integrated School, in support of the proposed act mandating the establishment of Muslim prayer rooms in public offices and establishments as introduced by Senator Abdulaziz Robin Hood Padilla. At Asia Academic Integrated School Incorporated, Pasig City, we take pride in being an inclusive and welcoming educational institution that embraces diversity in all its forms, cultural, ethnic, and religious. As a school that currently offers education to Muslim students, we have seen firsthand the importance of creating a learning environment that respects and supports their religious practices and identities. It is this context that we express our strong support for the Senate bill introduced by Senator Abdulaziz Robin Hood Padilla, which seek to mandate the establishment of Muslim prayer rooms in all public offices and establishments throughout the country. We also recognize and appreciate that this proposed measure was originally filed by Honorable Senator Mark Berial Sirno in the previous Congress, 19th Congress, and we commend both lawmakers for continuing to champion religious inclusion for freedom and freedom. Throughout our experience, we have come to understand the spiritual and cultural needs of our Muslim students, especially the observance of the 5 times daily prayer, Salah, a fundamental part of Islamic faith and daily life. Unfortunately, many of our Muslim community members across the country, particularly in urban and public settings, still face difficulties in finding clean, safe, and appropriate spaces to pray. These issues extend beyond school to include offices, transportation terminals, malls, and government buildings. As educator, we believe that no member of our country, whether student, employee, or citizen, should have to choose between fulfilling their religious obligations and participating fully in school, work, or public life. Providing designated prayer rooms allows all of us, regardless of faith, to practice our belief in peace and dignity. This proposal is anchored in our 1987 Philippine Constitution, particularly Article number 3, Section 5, which protects the free exercise of religion, and Article number 2, Section 11, which affirms
the state's obligation to uphold the dignity of every human person. Beyond legality, this measure also expresses our values as a society respects inclusion and unity. Establishing prayer rooms is not about giving special treatment, but about creating equal access and respectful spaces for religious practice, especially for communities whose needs have often been overlooked. At Asia Academic Integrated School, Incorporated Pasig City, we strive to live out these values daily. When our Muslim students are giving time and spaces for prayer, we see them thrive spiritually, emotionally, and academically. It creates a stronger sense of belonging and affirms that their identity is fully accepted. We believe the same outcome can happen on a national level when public institutions lead the way in providing these spaces, inshallah. Should the bill cooperates, eventually expand to including private institutions, we would gladly comply. We are already committed to fostering religious understanding and inclusion within our own community. In conclusion, the Asia Academic Integrated School, Pasig City, fully support the legislative measure mandating the establishment of Muslim prayer rooms in public offices and establishments. We hope more institutions will follow this inclusive path and contribute to building a society where everyone's faith and identity are respected, not in theory but in practice, inshallah. So sign po ng aming executive committee, aming director, Ma'am Divina Lamban, Ma'am Fatima Zadrauddin, po, Ma'am Nafisa, at saka yung aming pong Islamic Education Activity Supervisor. Yun lang po, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Brother Imam. Ang susunod po natin ay si Brother Raizuli Dimaporo, President ng United Muslim Leaders of the Philippines. Bismillahirrahmanirrahim. First of all thanks and gratitude is to the Almighty Lord. And we thank the committee chaired by our Senator and Brother Abdulaziz, and also Vice Chair Senator Lauren Legarda for supporting the Muslim communities. And we are very, very thankful also for the departments that are present here. That is already, some of you are already, have already established the respected Muslim prayer rooms for your employees or for your guests that's coming to your agencies. And on behalf of the United Muslim Leaders of the Philippines, I'm also here with some of our members, affiliated members, Brother Bashir from representing Zambales, Brother Sultan Ampuan representing Bataan, Brother Bukhari representing Tarlac, Brother Omar representing Bulacan, Brother Alex is here also representing Angeles, and Brother Waida representing Quezon City. Kung pwede lang lahat ng mga affiliated members namin makapunta, but baka mapuno namin to, sir. Also, but basically we're just here to say that we are fully supportive of this bill, and whether this bill is passed or not, it is a requirement and obligatory, and it is actually the first commandment of every Muslim that we must pray the 5 times prayers. So we experience we share all of the experiences dito sa mga brothers ko that's na nagsabi katulad ni Brother Ibrahim Mata, that we have experienced these things. Basta dumating na yung prayer, maghanap talaga kami ng lugar. Minsan nandiyan kami sa SLEX or NLEX and tatabi kami and we're just gonna pray there on the road. If we are in the malls or shopping centers with our families, we'll find a space. Minsan nandun lang sa ilalim ng hagdanan, or but if the government realizes the importance of this bill, it's makakabuti rin to, because one who actually prays, isa siya na God-fearing person. And pag God-fearing ka, then magiging law-abiding citizen ka rin. So we're looking forward na mapas na to, and we're very, very appreciative of our brother Senator Abdulaziz, with also
magandang balita yung mga ibang mga bills that's helping our Muslim constituents. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. Pinsan ko po yan. Di maporo din ako eh. Brother Abdu Shakur Chua, the chorus to guidance. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Unang-una, nagpapasalamat po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pinagkaloob na pagkakataon. At pagtapos nun, Senador, nagpapasalamat po kami sa inyo, alhamdulillah, at sa lahat ng mga nadirito ngayon. So isang malaking biyaya sa amin ang ganitong usapin na napag-uusapan natin ngayon. So gusto ko lang din po ipagpasalamat yung mga napatupad ng mga batas tulad ng Sharia courts, pati po yung Islamic burial. Isang napakalaking tulong po kasi marami kaming nakukuha ng mga kapatid namin na naimbalsa mo na. So andyan po yung Salam Ibadah Rescue, pati po yung One Ummah. So ngayon, kung bakit po natin pinag-uusapan ito, onting paliwanag lang kung bakit binigyan natin pagpapahalaga ang Muslim Prayer Room. So ang dahilan po niyan, dahil dito sa Pilipinas, dumadami na po ang mga Muslim. Base sa record po ng National Commission on Muslim Filipinos, milyon na, kumbaga, wala pang accurate, pero marami kasing hindi pa rehistrado. So bukod pa yun, meron pang mga hindi nag-registered na yumakap sa pananampalatayang Islam. So ganun po karami. At nararapat lang sa atin na hindi isantabi ang kapakanan ng mga kapatid nating Muslim sapagkat kapwa tayo Pilipino. Kumbaga, iisang republika na tinatawag. So meron pong mga dahilan para lang din maunawaan ninyo kung bakit ine-emphasize na ito'y para sa mga Muslim lamang. Meron pong mga dahilan. Una na rito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta." Ibig sabihin, ang mga Muslim, sinabi ni Allah na merong nakatakdang oras ang pagdarasal para sa mga mananampalataya at tinutukoy dito yung mga Muslim. So anytime na datnan kami ng oras, obligado sa amin isagawa yung pagdarasal. So napakahirap po noon na kapag kami dinatnan ng oras ng pagdarasal ay wala kaming lugar para gawin yung aming pagsamba. So yun po yung dahilan. Katulad sa mga kababayan nating mga Kristiyano, wala namang obligadong oras para isagawa yung pagdarasal. Unlike po sa amin, meron po talaga. Kaya ito'y pinapakiusap namin na sana matupad po itong batas na ito. Pangalawa po, ang pagsasala namin, pagdarasal namin ay dalawang klase. Merong dua, panalangin, at meron naman kaming tinatawag na sala at ito po yung may ritual. Pag sinabing ritual, meron pong pagkilos ng aming katawan. So itong pagkilos ng aming katawan, katulad lang din ng nakabatay sa Biblia ng mga Kristiyano na si Jesus ay pumunta sa dakong paroon, nagpatirapa at nanalangin. Yung pagpapatirapa na yun po yung ginagawa naming mga Muslim. At kung ito ay isasagawa namin sa pampublikong lugar, ay maaari po kaming makapinsala ng iba o makaabala sa iba. Kabilang po sa aral ng Islam, yung tinatawag kaida, principle ng Islam, la darara wala dirar. Huwag ka maminsala at huwag ka magpapinsala. Hindi mo pipinsalain yung kapwa mo at hindi mo rin pipinsalain yung sarili mo. Kapag meron po kaming specific na prayer room para sa amin lang, ay hindi po kami makakapinsala at magagampanan namin ng marangal ang aming pananampalataya. At gayon din, yung pangatlo po, ang pagdarasal namin na sama-sama, ito po ay napakalaking gantimpala kapag kami ay nagdasal ng sama-sama. Alam naman po natin, ang mga kababayan nating Kristiyano, ang kanilang pagdarasal ng sama-sama, ito ay ginaganap sa simbahan at hindi sa prayer room lamang. Subalit kaming mga Muslim, nararapat po sa kahit anong lugar ay maisagawa natin, katulad ng sinabi ko kanina, dahil merong nakatakdang oras. Kaya kailangan maisagawa namin na ito sa prayer room. At ang kababayan nating mga Kristiyano, kapag sila ay nagdarasal, ito po ay connected sa priest or pastor. Kumbaga doon sila nagmimisa sa loob ng simbahan at hindi ito kadalasang ginagawa sa mga prayer room. So hindi naman sa kami ay espesyal, wala pong ganun. Ito po'y pakiusap lamang namin dahil higit naming kinakailangan. So katulad din po ng last nabanggit ko nung huling session natin, nung 19th Congress, kung ito po'y manggagaling sa mga Muslim and Christian sa magtutulungan, para na rin po nating napalaganap ang kapayapaan sa bawat isa. Yun po yung sa akin po. Maraming salamat po. Maraming salamat, brother. Napakalinaw ng iyong pagpapaliwanag. Opo. Galing naman po si NCMF, sa sister, hindi ko lang po, pwede pong pakitaas lang po. Attorney Maria Al-Namit.
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Chair, Honorable Chair, and our respected co-resource speakers in this afternoon meeting. Una po sa lahat, bilang ahensya ng gobyerno na may mandato to preserve, to protect the institutions, beliefs, culture, and practices of the Muslim Filipinos, ang NCMF po under Republic Act number 9997, kami po ay nalulugod, Mr. Chair, at mga respected co-resource persons na may ganitong effort ang ating national government in this committee na magkaroon tayo ng prayer rooms for the Muslims. And actually, sir, in the personal level, talagang mahirap mag-perform ng prayer. In my personal experience, kapag walang space provided, or yung nasabi rin ni Senator Lauren Legarda kanina, naka-anchor din ito yung magandang ablution or proper ablution area. Ma-share ko lang po, nung una ako nagtrabaho sa private before then I joined the NCMF, nag-ablution ako sa isa sa office namin sa Ortigas, one of the towers there. Siyempre, as expected, walang facility for the ablution. So, ang nangyari, parang problema ko, paano ba to? Eventually, talagang may kalat na tubig. So, sabi nga ni Ustad, ni Sir, bawal tayo or hindi tayo dapat makapinsala at hindi rin tayo mamiminsala. So, with that, hindi natin intention yon, pero nagkakalat ang tubig, so it will take me time to parang clean, and syempre may oras din ako sa office ko. May mga ganong aberya na hindi maiwasan. Yung peculiarity as a Muslim na napakagandang na-discuss natin in this avenue. Yun, full support kami sa mga efforts na ganito, sir, and gusto ko na rin pong ma-i-update kayo na dun sa Islamic Burial Act, alhamdulillah, collaborate na kami sa DOH para sa implementing rules and regulations. Ongoing na yun, sir, Mr. Chair. It's just that coming from the Bureau of Legal Affairs, I would like to talk this time as a lawyer. We cannot deny that this has constitutional implication. So we're not saying no, we're not as early as this time, but kailangan may reservation lang din po kami na we have to consider our constitution. And may nabanggit si Ma'am Samira Guto kanina, siguro kailangan natin palawigin yung pag-aaral. Mr. Chair, I respectfully recommend to the body na magkaroon tayo ng masusing pag-aaral. Paano ito, ang goal natin hindi lang makalusot dito sa committee, but doon maging proof, may ano siya sa plenary. Kumbaga, may defense siya na makalampas ng plenary. So, kailangan po nating pag-aralang mabuti how this will be enacted into law considering the constitutional provisions. Thank you po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullahi wabarakatuh. Ang susunod po natin ay si Sir si Brother Habib Hassan Adi ng Bangsamoro Affairs Office. Brother Buddy, kamusta? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all Muslim brother and sister, and of course to our guests, brother Christian, magandang hapon po sa atin lahat. In behalf of the Bangsamoro Public Service Affair under Chief General Colonel Haji Haimalin, we're very thankful that our good Senator Haji Abdulaziz took an initiative na magkakaroon po tayo ng prayer room sa bawat establishment. Kasi na-experience din po natin, marami tayong mga kapatid na nagtatabaho sa mall kung saan-saan. Hindi na nila na-perform yung salah, yung 5-time prayers kasi wala silang space. So it's a bless na magkakaroon sa panahon ng ating abuthing senador sa panahon ngayon na nagkaroon ng opportunity ang bawat Muslimin sa loob sa Metro Manila para ma-perform nila ang sala. So maraming salamat, Brother Abdulaziz, sa pagkakataon na binigay mo sa ating mga Muslim sa panahon mo
at may sa katuparan, ma-introduce natin kung ano ba talaga ang Islam sa ating mga kapatid na Kristiyano at gumanda ang pananaw nila para sa atin lahat. Hindi tulad noon na nagkakaroon tayo ng agam-agam, lalong-lalo na yung mga brother Christian na ganito tayong Muslim. Sa panahon mo, ma-introduce natin kung kaano ba kaganda ang tunay na mga Muslim. Kasi sinasabi natin na we are model. Sa ngayon, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa iyong ginawa sa panahon mo. Sana ito ay may sakatuparan at magawa ng ating mga Muslim sa bawat establishment na magkaroon na ng prayer room. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you very much. Maraming salamat po, Brother Buddy. Bago po ako magsalita uli, hingi lang po ako, suspend muna po tayo ng 5 minutes lang. Dahil lang.